Yakap Nilya. Instantly heart thumped faster when realized that he might hurt the baby. Hindi ako makahingal, palusot ko niluwagan Nilya ang pagkakayakap Nilya sa akin. He picked up his phone on the table. Binuksan niya ang kamera Nilya at itinapat sa akin. Napangiwi ako nang bumungad sa akin ang mukha ko. Wala pa akong ligo. I really hate taking selfies probably because I'm not used to admiring the own beauty. Kaya walang laman ang Instagram account ko, just one photo, Tashana. Baka magtampo ang bilyenan ko kapag walang update na dumating sa kanya ng aasar na bulong ni Aamon sa akin. I cringed to the side. His breath is tickling me. Hindi iyon magtatampo. Marinig lang niya kay Daddy na naghabasa ako ng summary reports ng kumpanya ay ayos na sa kanya. He pinched the right cheek. Don't you want to visit them in the Phil Gusto? Do you miss them so much? Pero time iyon sapat para lagri ko sa panganilb ang saril ko at ang baby ka. Mumuso ako ng maala alang buntis din sila ay, then don't we visit them there? Naniyaki ang mata ko nang marinig iyon kay Aamon. Agad akong nag-isip ng palusot, hindi nanan ganoon katagal simula nang ualis ako sa Pilipinas. Sa kapalag naman kaming nag-uusap through video call. At isa pa, ayoko talagang malaman nila na sa anak ako ni Maximo Tesimond na ikasal. Kilala ko si Mommy at Lily. Alam ko kung paano sila kumilos kapag gustong mang-usisa. Spencer is worse than them. They are half-brothers kaya panigurado. Ayos na ang pag-aakala nilang sa matanda ako na ipakasal. Let's take a photo for ourselves then. It's up to you if you don't want to send it to your mom, but as for me, I want a picture of us together. He tried to angle the camera again. I blocked it with Eva hand. Kinuha ko ang cellphone niya bago siya sulyapan. I told you, want to live a peaceful life. Nasa kontrata na hahayaan niyo akong gawin ang gusto ko, matigas kong untag. He smirked. We are not posting it, Tashana. Kung ganoon, para saan ba, nagtatakha kong tanong. Lang minuto muna siyang natahimik bago siya umiti ng malapad. Pinagtaasan ko siya ng kilay. I want couple screen wallpaper, klaro nitong sambit. Seryoso, hindi ako makapaniwala sa aking narinig. I can almost hear a cricket after the long silence envelop us. Hindi siya mukhang nagbibiro. Aamon doesn't look like that kind of person who would want couple screen wallpaper. Evie, would you want that? Naniningkit kong tanong. Yeah, if cousins are messing around with our group chat these days. They are sending those couple screen wallpaper they have with their girlfriend. Ace is persistent to challenge me though, pinamulahanan ako. Parang nahiya ako bigla at the same time natatawa ako. Kinagat ko ang labi ko para pigilang humagalpak sa tawa ang sarili ko. Goodness! Sino bang matitino ang mag-inggitan ng screen wallpaper? Tesimond cousins lang naman. Fine. We will take selfies later. Mag-aayos muna tayo. Hindi ko ipinahatang natatawa ako. We are not posting it, ha? Naman. Ang totoo ay wala talaga akong plano na ipadala o i-post ang pictures naming dalawa ni Aamon kung magkaroon man. Ano bang mapapala ko roon? Baka dumugin lang ang account ko. Can take a shower first? Tanong niya. Sinubukan kong tumayo. Mabuti na lang at pinakawalan niya ako. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya at tumango. Sige, simple kong tugon. Kaya naman ay binuksan ko na lang ang social media accounts ko para makibalita habang hinihintay na matapos maligo si Aamon. I needed something to divert my attention. Hindi ko alam kung bakit niya naisip ang couple screen wallpaper na iyon. But based on his personality, Aamon is really domineering. He hates losing. Tinanggap niya siguro ang challenge ng mga pinsan niya kaya ganoon. Kailan pa ako naging sikat para dumami ang followers ko? Nagtatakha akong tanong sa sarili nang makitang umabot ng 877 ang followers ko sa Instagram. I viewed the tagged photos. It's Luisa's post na lula ako sa milyon-milyong reacts at comments. Her caption is, "Welcome to the family, Goddess Tashana." Natutup ko ang bibig ko. Naging interested siguro ang mga tao dahil dito. I went to my notification and saw that there are people who have commented on his one and only uploaded photo, which is the picture of me and Micah. Gosh!
Who are these people, my goodness? Bakit inulan ng tanong at theories ang comment section ng photo call? Iba-iba ang comments nila. Yung iba ay pinupuri ang katawan ko. Meron nung nakita ako sa anniversary ng Millicent Collections. Meron naman sa bahay mismo ni Forth. Grabe ang mga chika nila. There are group of people who have commented that they should respect me because I am a new member of Tessimon clan. I even saw comments that says I am third party and they mentioned Marilia Skiller and other girls who were linked to Amon. Hindi ko kinayang basahin lahat kaya inilapag ko na lang sa side table ang cellphone ko. Napabuga ako ng hangin. Natapos na lang maligo si Aamon ay hindi ako nagsasalita. Buong oras ata habang naliligo at nagbibihis ako ay masama ang timpla ng mood ko. Kaya talaga ayoko ng public life puro dada ang mga walang alam sa tunay na mga pangyayari. Until we arrived at Amon's company, didn't mind the people who were staring at us. Lahat ay tahimik kaming pinagmamasdan na para bang hindi sila makapaniwala. May mga bumati kay Aamon pero hindi sila makalapit dahil sa bodyguards na nakaaligid sa amin. Ang seryoso mong tignan, bulong ni Aamon. I shrugged. Tumigil kami sa tapat ng elevator. I'm kind of spacing out right now. Lumilipad ang utak ko sa mga negative comments na nabasa ko kanina. Gaano kaya kalalim ang naging samahan ni Aamon at Marilia? Ang dami naman nilang fans. They even wasted their time to stalk me and throw those hate comments on me kahit na hindi pa nila ako nakikilala talaga. Pagkaakyat ng elevator sa palapag ng office ni Aamon, lahat ay busy sa kani-kanilang trabaho. Hindi nga lang nila maiwasang makiusisa nang mailumapit sa amin na isang babae at dalawang lalaki. Lord Aamon, the preparation will be done within 2 hours. We are sorry for the slow pace. We were rushed so tumango lamang si Aamon at iginya ako papunta sa isang silid. Opisina niya iyon. Agad kong inilibot ang paningin ko sa kabuuan ng silid. The room is clean and well decorated to his likings. The glass window has highlighted the beautiful view outside the building. Kitang-kita ang mga sasakyan, ang ibang buildings, billboards, at towers na malapit lang dito. The wall is a combination of black and white and striped green. Malaki ang table niya na nasa gitnang dulo ng silid. Sa gitna ay may 2 sofa, 2 single couch, at isang malaking table. May mini bookshelf din siya at malaking flat screen too. Meron ding mini cabinet para sa mga trophy at frame. The rest are his certificates and achievements. Sa pinakagitna ng dingding sa unahan ay ang malaking painting niya. He is wearing a suit while his hair is tied in a man bun. Seryoso siyang nakatingin sa harap. You can sit on his swivel chair. We just checked the schedule this morning, si Aamon at hinawakan ang siko elsero. Sumunod ako sa kanya. Inilapag ko sa table niya ang bag ko. I sat at his swivel chair and looked up to meet his gazes. He is standing in front of his table. Hinubad nito ang kanyang suot na coat at niluwagan ang kanyang necktie. Did you cut your hair? Hindi ko na napigilan ay naitanong ko. Sinulyapan niya ang painting sa unahan bago ako sinagot ng simpleng Mataman kong pinagmasdan ang buhok niya ngayon. Kahit ano naman sigurong hairstyle at haba ng buhok ay babagay sa kanya. Are you going to prepare for your meeting later? You can use my laptop, Anya. Umiling ako. Dala ko ang laptop ko. Wala ka bang meeting ngayon, tanong ko. Kinuha niya ang isang folder na nakalapag sa gilid ng table niya at binuklat ito. Meron. May kinansela akong meeting kahapon kaya maitutuloy na iyon ngayon, sagot niya. He turned on the intercom and called his secretary. You can get inside. I need to see the schedule today. I leaned back on the backrest and watched him with envy serious look. Kung naging boss ko si Aamon, anong klaseng boss kaya siya? Strict. Mabait? Pinamulahanan ako nang sumagi sa isip ko ang nangyari kagabi. Damn it. Pinaypayan ko ang sarili. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng opisina niya at pumasok ang isang matangkad at maputing babae. Good morning, Mr. Tessimond. You have a meeting 20 minutes from now with the new chairman of Washington Corporation together with his team. Also in 9:30 with the investors of the company. Another meeting in 1:30 with architect Gordon. Lastly, si dinner meeting with Elizabeth Pristine,
Tuloy-tuloy na sambit ng sekretary niya habang nakatitig sa akin. Iniisip niya siguro kung sino ba ako. Ninisyan ko siya but Amon blocked the vision. Hindi ko na makita ang 8 mukha ng sekretarya niya. Just use the intercom to call the secretary if you need anything. Agaw ni Amon sa attention ni, sure, I'll tour you later. Stay here or go outside if you get bored. Ray and Mateo will be there. Ngumiti ako at tumango. Amon went out with his secretary. Naivwan akong mag-isa. Binuksan ko ang laptop ko at muling tinignan ang PowerPoint na ginawa ni Daddy para sa meeting mamaya. Sinend iyon sa akin ni Gail kanina. May home project kasing tinanggap si Daddy. He wants to hear my opinion and decision so I'm required to attend the meeting. Ilang minuto pa lang ang lumipas ay natapos na ako at memoryado ko na ang magiging linya ko mamaya. Medyo nabagot ako kaya kinuha ko ang cellphone ko at binuksan ang camera. I took some selfies. Tumayo pa ako para humanap ng magandang background. After being satisfied with every own shots, ang tanawin sa labas ang pinagdiskitahan ko. Umupo ako muli at pumili ng magandang kuha. Nagandahan ako sa picture ko kung saan kita sa background ang logo ng kumpanya ni Aamon. Gusto ko rin ang kuha ko sa tanawin sa labas at ang isa ay blurred photo ng kabuuan ng opisina pero agaw pansin ang painting sa gitna. There's a great urge that tells me to post them. No harm. But in the end, ang picture ko lang ang pinost ko sa Instagram account ko. Hindi pa nag-ilang minuto ay tumawag si Micah sa akin. Agad kong sinagot ito. Nakasuot pantulog na siya. I see you are having fun there. Bagong opisina mo, pang-aasar ni Micah. Nope. Opisina ni Aamon ito. Inaayos pa ang opisina ko. Bumangon siya at inayos ang kamera niya. Anyway, may problema tayo kaya hindi ako gumalaw ngayong nagdaang araw. Mukhang nag-imbestiga si Spencer. Ayon sa Intelligilo, nag-hire ng mga tauhan si Spencer para kumuha ng impormasyon sa Romania Hotel and one of them is staff there. Hindi naman ako natatakot na maunahan tayo. Nagtatakha lang ako kung bakit pa iyon ginawa ni Spencer. Natahimik ako. Yung thy brain is still absorbing what she just said. Why would Spencer do that? I stared at Micah wearing the confused look. Umiling-iling siya na parabang disappointed siya sa isang bagay. Tatlo ang naiisip kong posibleng dahilan kung bakit siya mag-imbestiga gayong tapos na ang lahat sa inyong dalawa, seryosong sambit ni Micah. May naiisip din ako pero ayokong bigyan ng kahulugan iyon. Spill them, Micah. She held out her breath then sighed deeply. Possibility number 1, Spencer is still in love with you. He still cares for you so he wants to know if you slept with a good man. He burst into laughter when heard her say those words. Tumawa rin si Micah. Cross that one out. That's very impossible. He will never cheat on me if he loves me in the first place, I said while rolling the eyes. Plus, he's a jerk. Bastard. Gago. Talagang mag-imbestiga siya para malaman kung good man ba ang lalaking nakauna sa akin. How unbelievable. Micah frowned. I know. But maybe we can still consider it tea. Inilabas ko ang lalagyan ng cracker sa bag ko at nagsimulang kumain. Nagpatuloy naman sa pagsasalita si Micah. Possibility number 2, Lily and Spencer simply want to know the background of that man. Baka nga kumbinsido si Lily na you slept with alam mo na, like she just wants to be sure na hindi si Spencer ang ama ng anak mo. Yet Spencer is the one who is investigating. Maybe Spencer wants to prove something. That's why he's the one who is investigating. I can't help it but agree to Micah's theories. Pero mas naniniwala ako na kaya nga ginagawa iyon ni Spence ay dahil may gusto siyang patunayan kay Lily. Pero kung may pagdududa na ang asawa niya, sigurado akong magpaparinig sa akin si Lily. She's pregnant and Spencer is the father of her child. Hindi niya gugustuhin na may kahati ang anak niya sa kanyang tunay na ama. How about the third possibility? Bagot kong tanong. Hindi nakapagsalita si Micah. Nag-iwas siya ng tingin na parabang kumbensido siya sa sasabihin niya. Micah. Sinuklay niya ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. She's always like that when she's trying to compose herself, or when she's going to lie about something.
Marto Blesica Fortezo, matigas kong tawag sa buo niyang pangalan. Alam niya na kapag tinawag ko ang buo niyang pangalan, ay binabalaan ko na siya na huwag magsisinungaling. Final, she heaved a sigh. The last possibility is that Spencer is the father of your child. At ang teorya ko kung bakit pa niya kailangang maghir ng tauhan para lang makapasok sa Romania Hotel ay may gusto siyang itago. Kaya dapat ay mauna siya sa nag-isang ebidensya. I was stunned for a moment. Lumakas ang pagtibok ng puso ko nang maisip ang pangasyong posibilidad. Paano kung si Spencer nga ang ama? Paano kung nagsinungaling lang siya sa akin at napilitan siyang pakasalan si Lily? About the pregnancy of Lily, let's say si Spencer din ang ama ng anak niya. Napilitan lang napakasalan ni Spencer si Lily dahil nga may nangyari sa kanila bago pa mangyari ang party at hindi lasing si Spencer sa mga oras na iyon kaya sigurado nga siyang kailangan niyang panagutan si Lily. Hindi katulad sa kaso mo, lasing ka sa mga oras na iyon at pati siya, tuloy-tuloy na paliwanag ni Micah na mas lalong nakapagpakaba sa akin. If my hands trembled, I can't convince myself to not get affected given Micah's words. They are merely theories. Pero sa tuwing iniisip ko ang lahat ng mga nangyari, gusto na lamang pumanig ng kalahating isip ko na si Spencer nga ang ama ng anak ko at nagsinungaling siya sa akin. I have obtained the copy of the surveillance videos of the club and anything that will lead us to the answer of our main objective. Hindi ko pa nasasabi sa'yo na may nahanap akong witnesses. 3 witnesses who can testify that you are with Spencer the whole time you are inside the club until you decided to go home. May mali sa lahat ng ito. Someone is manipulating us and the evidences, tumayo siya at ipinakita sa akin ang nakabukas niyang computer. There are files and compilation videos that were saved in a certain folder. She clicked the video file and played a specific video clip. Iyon ang mismong key footage na nakuha sa araw ng night party sa isang sikat at mahal na club sa Pilipinas. Sa video na ito, pareho kayong pumasok sa club ni Spencer. This was also the time that you drew out your phone because you received a call from me. Naaalala kong rinig ko sa linya mo ang pagbati sa'yo ni na Melody, Zach at Donna. Of course, sumunod ang grupo ni na Lily na bumati sa inyo noon, si Micah. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko kasi maalaala ang karamihan sa mga pangyayari noon. Ang alam ko lang ay hindi ako nawala sa tabi ni Spencer. Sabay kaming nagsayaw at nalasing. At nagising akong katabi siya sa kama. Kaya nga pinaniwalaan ko na siya ang nakauna sa akin. Ito pa, sa video clip na ito mismo napatunayan na si Spencer nga talaga ang kasama mong umalis ng club. Pero ayon sa intel at mismong investigasyon ni Gilo, si Lily ang kasamang lumabas ni Spencer, habang ikaw ay hindi na makita sa loob ng club. That's they have concluded that someone is manipulating the evidences, Micah said hysterically. In my lips twitched and felt the blood suddenly boils. Hindi ko alam kung bakit ako nairita bigla. Kumirot din ang puso ko. I am already confused. I can't seem to understand her words. Para akong mabibingi. You look pale, Ollie. You just call you again next time. Don't stress yourself out. Huwag mo muna isipin ang mga sinabi ko. Now Micah looks worried. Umiti ako at tumango. Ayaw kong isipin niya na magfo-focus na naman ako sa mga sinabi niya gayong hindi pa iyon ang accurate and concrete evidence na gusto kong malaman. Siya na nga lang ang gumagawa ng paraan. Thank you, Micah. Simula pa lang noon, hindi ko na alam kung paano ko susuklian ang kabutihan mo sa akin. Hanggang ngayon naman alam kong hindi sapat ang pasasalamat ko. But maybe in the right time, I'll be able to help you with else than I might. Lumungkot ang mukha ko. Micah is a lonely girl since we were young. She loves isolation. She's optimistic yet solitudinarian. Siya yung tipo ng taong gustong-gustong tumutulong sa ibang tao. Pero ayaw niyang pinakikialaman siya o tinutulungan. Lumapit palalo sa kamera ang mukha niya. Naningkit ang kanyang mga mata. Huwag kang magdrama. Kung gusto mo akong sumaya, ihanap mo ako ng fafa dyan sa Amerika na pataas ang kilay ko. Habulin iyan ng mga lalaki pero sobrang mapili. Pinakaayaw niya sa Playboy. Wala akong kilalang mga lalaki dito, medyo nagdadalawang isip kong tugon. Sumagi sa isip ko bigla si Ace.
Pero agad kong ipinilig ang ulo ko nang maalaala ang sinabi ni Aamon kaninang umaga. Mukhang may girlfriend na iyon. Lahat kaya ng pinsan ni Aamon ay taken na? Bigla akong nakaramdam ng hiya. Bakit ko naman naisip na sa kanila ireto ang best friend ko? Ayan na, you are spazzing out already, agaw ni Micah sa atensyon ko. Spouted in my lips. Maraming pinsan si Aamon pero hindi ko alam kung lahat na ba sila taken. At isa pa, ani kapal ng mukha kong ireto ka sa isa sa kanila kung sakali. Hindi ko pa sila gaanong kilala ngumiwi siya. Hindi ako papatol. Huwag mo kakalimutan na makikipag-divorce ka kay Aamon at puputulin mo ang koneksyon nyo kapag nahanap na natin ang ama ng anak mo. Anong isipin nila kapag nangyari iyon? Napabuga ako ng hangin at tumango-tango para sang-ayunan siya. Baka sa putikan kami pulutin ni Micah kapag nalaman nilang pinlano lang namin ang lahat ng ito. Pero in fairness, I'll have to admit na may napusuan ako sa isa sa kanila. Levin followed him on his Instagram account. Pero mukhang taken na siya lumungkot ang kanyang boses. Tumikhim ako. Sino ba sa kanila, tanong ko. She tucked her hair behind her ear and replied, Francilio. Pero mas kilala sa pangalangang Lan. He looks like Prince, only then she blushed. Nalaglag ang pangako. Inilingan ko si Micah at ipinakita ang malungkong ekspresyon. Bakit? Taken na ba siya? Hilaw niyang tanong ibit din by lower lip. Hindi lang basta taken. Playboy iyon. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Micah. Nawalan ng sigla ang mukha niya at nakita ko na lang na napahiga siya sa kama niya. The camera is now facing the ceiling. Kaya wala akong ibang makita kundi iyon. Akala ko pa naman ang galing kong pumili. Follow ko na lang siya. Sinundan niya iyon ng isang halakhak, pilit na halakhak. Napakamot ako sa aking batok. Anyway, I'll call you again next time. Kailangan kong matulog na para makabawi ng lakas. May business trip kasi si Papa bukas at isasama niya ako. Kailangan ng presence of mind kaya ayokong magmukhang zombie doon. Bye, Ollie. I love you, Mwaps, paalam niya. Sure. Have a good night. I love you to Zero, malambing kong sagot at pinatay ang video call. Saktong pagkakasabi ko noon at pagbaba ko ng cellphone ko ay ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Aamon. At hindi lang iyon, pumasok din si Aamon. Tapos na ang meeting nyo, gulat kong tanong at tumayo. Tuloy-tuloy ang kanyang paglalakad patungo sa kinaroroonan ko. He doesn't look pleased. Nilagpasan niya ako at hindi sinagot. Sinundan ko siya ng tingin at nakitang sa likod kung nasaan ang mini bookshelf siya dumiretso. May kinuha siyang folded paper, business magazine at isang makapal na libro. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad muli palabas. Nalaglag ang pangako dahil sa kanyang ginawa. Did he just ignored me? Hindi ako makapaniwala. Padabog kong hinablot ang lalagyan ng cracker ko at nagsimulang kunmain para roon ibunton ang iritasyon ko. 2 minuto ang lumipas ay bumukas ulit ang pinto. Pumasok din ulit si Aamon at sa table siya dumiretso at binuksan ang malit na abinet na nasa gilid. May kinuha siya roon. Galit kong hinuya ang cracker sa bunganga ko at nilunok ito. Pwede mo namang iutos iyan sa sekretarya mo. It tried to not sound irritated. I am just stating a fact. Bakit naman siya ang bumabalik dito para kunin ang mga bagay na kailangan niya? Siya lang ata ang nakilala kong boss ng kumpanya na gumagawa niyan. Tapos na ba ang meeting nyo? Pero hindi pa naman nag-iisang oras, I wondered. Nag-angat siya ng tingin sa akin. I was taken aback by his intense stare. Magkasalubong ang kanyang 2 kilay at tinitignan ako na para bang pinaparatangan ako. His set of aqua blue eyes appeared to be dangerous. It felt like there's an electricity coming from his eyes. Gulp. Kinabahan ako bigla. Ganyan naman palagi ang ekspresyon niya. Para bang palaging galit at iritado pero iba ata ang nakikita ko sa kanyang mga mata ngayon. Don't tell me he's angry. Galit ka ba sa akin? Matpangkong tanong kahit naramdaman kong pinagpapawisan na ako. Iniwan ko sa opisina si Tatiana. I still have 12 minutes before the meeting starts. Tinawagan ko si Papa para ibalitang nasa mansion si Lola.
She came home to inform me that there's a banquet for Lan before his coronation day, sambit ko pagkatapos ibalitang dumating si Lola. Narinig ko ang buntong hininga ni Papa sa kabilang linya. Problemado na siya. Alam naming busy sa pagdedisenyo ng mga damit si Lola at iyon lamang ang kanyang kasiyahan. It's different if she decided to host a banquet for any of us. I-handle her. She can't possibly do that since Lan's maternal grandfather will never allow it si Mama talaga. Ayaw pang sabihin na kikilatisin ka lang at si Tatiana, si Papa. Ako naman ngayon ang naging problemado. Hindi magpapapigil si Lola, Papa. Dream if there's a banquet, it'll not be all about celebration. It's to welcome someone to our clan and be thankful for all the blessings that we all have received. It includes how the elders give their blessings to the new life. Akala ni Lola ay pinakasalan ko si Tatiana dahil girlfriend ko siya. Some of her relatives think too. Hindi ko alam kung paano ako sasagot sa mga tanong nila, lalo na kung tungkol sa aming dalawa ni Tatiana. We don't have much time to get to know each other. Next week na ang piging. There's a high possibility that our target market will really meet our expectations. Especially that this project will benefit the majority. Licked my lower lip as I stare at Chairman Gomez standing beside the projector. Let us continue the project collaboration. Chairman Gomez continued talking. Lowered in my gaze as my mind wandered on something else. I can't stop myself but continue peeking at a new lock screen wallpaper. Ibit nila lower lip to suppress a smile. Pinaglaruan ko ang singsing ko habang lumilipad na ang isip ko sa nangyari kanina. I leaned closer to the table, raised in my arms and bent them over to put my elbows on top of it. Muli kong pinindot ang screen ng cellphone ko para tignan ang close-up picture ni Tatiana na ginawa kong lock screen wallpaper at bahagyang pinagsalikop ang aking mga kamay. Nay can ensure the benefits your company will get to this project collaboration if you will give me chance to prove myself, Mr. Tessimon. Tumikim si Forth nang mapansing hindi ako nakikinig sa kung anong pinagsasabi ni Chairman Gomez. Cough, excuse me. I'm not feeling well. But, go on, Chairman Gomez, ani Forth na talaga namang gusto lang agawin ang atensyon ko. Inangat ko ang tingin ko sa kanya at binigyan siya ng masamang tingin. Sinuklian niya ako ng isang nakakalokong ngiti at tahimik na ibinaba ang tingin sa aking cellphone. I heaved a sigh before glancing at my team. They are all looking at me like I am some kind of a riddle. Tumikim ako at umayos ng upo. Mr. Gomez, this is supposed to be the collaboration between Sinclair Organization, which was recently changed into Gomez Lines, and Noy Company. I don't really think you have the right to demand, stated coldly. If I want to cancel the collaboration, you don't have a say on that. Chairman Gomez's face turned pale. Sinclair Organization is no longer part of the elite organizations. Thus, it is mine now, which is very understandable, yes. But the point here is we have nothing to talk about. I addressed this meeting because I want to make it clear that I only have a contract with the former chairman of the board of Sinclair Organization, not Gomez Lines, putol ko sa kanyang sasabihin. Meeting adjourned. His team started gossiping. I stood up and impatiently gestured to my secretary to wrap up now. Agad akong nilapitan ni Forth nang magsimula akong maglakad papalabas ng conference room. Why did you do that? Gomez Lines will surely soar high after some months of progression. Magaling maghanda ng kumpanya si Chairman Gomez, pangumbins sa akin ng pinsan ko. I won't repeat myself and strictly don't go back on my words. Kung nagagalingan ka sa kanya, maaari kong isuggest na kayo na lang ang mag-collab. I sneered. His jaw dropped. I smirked. Iniwan ko siyang nakatunganga roon at tumuloy na papunta sa opisina ko. Forth is actually good at criticizing other business tycoons. I believe that Chairman Gomez is fit to lead that company and be part of early proposed project collaboration. However, he lacks on one thing. He is only thinking about the positive outcome and the benefits that we will get after launching this project. In business, knowing the target market, the risk factors, and the 5 self-rights to function as businessman is very important. I don't really think he has social or relationship awareness. Base pa lang sa kung paano umakto sa harapan ko ang team niya ay hindi na sila well-oriented. Unang tingin ko pa lang sa kanila ay alam kong wala silang tiwala sa bago nilang chairman.
Paano ako magtitiwala sa kanya kung ayaw magtiwala ng kanyang team sa kanya? Pinihit ko ang doorknob ng opisina ko. Hindi ko malang iyon itinuloy nang marinig kong may kausap si Tatiana sa loob. Is she having a meeting right now? Pero mamayang hapon pa ang virtual meeting niya. Put my hands inside my pocket and face Tatiana's personal bodyguard instead. Siya na lang ang tatanungin ko tungkol sa buhay ni Tatiana sa Pilipinas. Mateo, anong mga gustong ginagawa ni Tatiana sa Pilipinas noon? Kuryoso kong tanong. Medyo natawa siya sa aking naging tanong. It is very inconvenient for me to answer your question, Lord Ammon, knowing that you are her husband now, he replied lightly. It round. We don't talk about her life in the Philippines. You are always Eli her side, so you must know every single detail about her hobbies, likes and dislikes. Tell me something about her that only you and her trusted people know. Nagdalawang isip siya pero sinagot din naman ako. Lady Allison loves hanging out with her ex-boyfriend. Madalas siyang tumakas sa bahay para sumama sa mga gala nila. Ayaw na ayaw niyang kinokontrol siya. But to be honest, the only one who can control her is his ex-boyfriend. 5 taon din kasi nilang itinago ang relasyon nilang dalawa. He has just started beauty become irritated with his words. Inangat ko ang kamay ko para patigilin siya. He obediently stopped talking and stood firmly beside the door. Binuksan ko ang pinto ng opisina ko. Saktong pagbukas ay narinig ko ang panghuling salita ni Tatiana sa kung sinong kausap niya. Mas lalo akong nakaramdam ng irita. I decided to get Noy book and Noy business magazine as an excuse. Lumabas ako para i-relax ang sarili pero mas lalong hindi ako mapakali. She just said, love you too to someone. Si Spencer ba yon? How dare she? She's already married to me. Hindi ko naman magawang pagsabihan siya. Nasa kontratang pinirmahan niya na bibigyan ko siya ng kalayaan. Liray, if that bastard Spencer can control her, I will definitely spoil her. Galit ka ba sa akin? Tanong sa akin ni Tatiana. Mas lalong sumama ang pakiramdam ko, umayo ako ng maayos. Do you still communicate with your ex-boyfriend? Matabang kong tanong sa kanya. Agad siyang umiling at nilapitan ako. This is why I never tried being serious with anyone. I can't get women. I can't read their mind. So this is hard for me. I am afraid that my wife would definitely betray me just like how my mother betrayed us. Kaya nagkaroon kami ng usapan ni Papa na siya ang hahanap ng babaeng mapapangasawa ko sakaling hindi ako makahanap ng mabuting taong mapupusuan ko. What if I started questioning Papa's own choice? Is Tatiana good enough to erase my doubts in life? Of course not. Nelly, would I communicate with Spencer? Malumanay nitong sagot. She looks puzzled. Ibinaba ko ang tingin ko nang maisip na masyado akong nag-isip ng masasamang bagay. Lanan. I'm not mad at you, inangat ko ang tingin ko nang makabawi when I saw her delicate face, I calmed down. Umaliwalas ang aking mukha. She gave me her innocent reaction. Damn it, she appears almost perfect in my eyes. Unti-unti akong lumapit sa kanya. She stepped backward. However, there's no more space in her back because of our light table. Nang makalapit ako ay agad kong inilagay ang mga kamay ko sa magkabilang gilid niya. I leaned closer to smell her addicting sweet fragrance. You didn't answer my question. Are you done with your meeting? She asked while stuttering. Already done, halos walang lumabas na kataga sa aking bibig. Tatiana often show no emotion at all. But one thing I have noticed about her, she will look nervous when you get closer to her like this. Kung saan-saan na naglaro ang kanyang mga mata. I smirked. Gaano ba kalayo ang experience na narating nila ni Spencer? Hindi biro ang 5 taon. Nagdilim ang paningin ko. May mga itatanong ako sayo. Answer them clearly and honestly, maotoridad kong untad. She nodded obediently. Are you still virgin? She was stunned with Ellie's first question. Wala akong ibang intensyon kundi ang malaman lang ang totoo. Don't worry, I won't get mad. I just want to know and I want you to be honest with me. Hindi pa rin siya sumagot. I saw her gulp, a small sweat trickled down on her template. I will take your silence as a yes. Si Spencer ba ang una? Mas lalo siyang nagmukhang nervyos. She bit her lower lip and kept her mouth shut. Lumakas ang paghinga ko at tila maubusan na ako ng pasensya.
Si Tatiana ang una niya pero iba ang pinakasalan ni Spencer. I raised in my right hand and started caressing her face. Hindi siya halos huminga. She stood there stiffly. I chuckled. Hindi naman nakakakaba ang mga tanong ko. Bakit pinagpawisan ka na? She tried to push me but it's not hard enough to make me move from Ella's standpoint. Mas lalo kong inilapit ang mukha ko sa kanya. Is it too straightforward? Ayaw mo ba ng diretsahan? Tunog ng aasar kong tanong. She nodded twice. Huminga ako ng malalim at inilapit ang mukha ko sa kanyang tainga. You have to remember this. You are really wife now so don't ever think of anyone while we are together. I am possessive, Tatiana. Even if it's written on the contract that I must give you your freedom, think of early rights as your husband too. Did you get me? Yes. Good. At least you are informed. I bit her earlobe to tease her. She craned her neck to the side and tried to push me again. Tumawa ako ng malakas. Sobrang pula na ng mukha niya ngayon. What did you do? Namumula niyang tanong sa galit na tono. What? Did I do something? Painosente kong tanong pabalik. Isang kurot ang inabot ko sa kanya. You just bit my earlobe, Amor and my eyes widened fakely. Lamok siguro iyon, ang gwapong lamok naman. I saw her ear turned red too. Napangisi ako nang mapagtantong baka soft spot niya yon. I scooped her and made her sit on the table. Gulat niya akong binalingan ng tingin pagkatapos tumili dahil sa ginawa ko. Agad kong inilabas ang cellphone ko at kinuhanan ng litrato ang gulat niyang mukha. She hates it, gosh. I told you, will I view decent picture later? Ang dami kong stolen picture sa cellphone mo, reklamo niya. Tinago ko ang cellphone ko para hindi niya makitang ginawa kong lock screen wallpaper ang isang close-up stolen picture niya. May panakot ako kapag kailangan ko yon. You better behave, sweetheart, I whispered sweetly before Dream giving her smack kiss on her luscious lips. Sobrang lakas ng tibok ng puso ko nang tanungin ako ni Aamon kung virgin pa ba ako. Hindi ako magmamalinis sa harapan niya pero ayoko rin na malaman niya na buntis ako. I am very sure that Micah is close to finding the father of ill child. Kung hindi lang gumagalaw si Spencer. Lumayo sa akin si Aamon pagkatapos niya magnakaw ng halik. Binalingan ko naman ang crackers ko at kumain habang kinakalma ang saril. Kanina, he seems to be implying something very awkward. Hindi ko alam kung bakit niya biglang naitanong kung nakikipag-communicate pa ba ako kay Spencer. Yes, the way, Lola will host his banquet next week, baling sa akin ni Aamon. Tumayo ako at inayos ang suot kong pencil cut dress bago siya sinagot. Listen, we just need to attend, right? Patanong kong sagot. Umiling siya. He put both of his hands to his pockets and faced the glass window to watch the beautiful view of the city. I find him imposing and aristocratic as he stood there straight with his broad shoulder and well-built body. Kung hindi, may iba pa bang gagawin maliban sa makisalamuha sa mga dadalo? Nag-isip ako ng iba pang pupwedeng gawin. Usually, banquet is only a formal evening meal that is hosted by a well-prominent family. Makikisalamuha ka lang at makikinig sa speeches ng nag-imbita. Anong kaibahan yon sa sinasabing banquet ni Aamon? There will be a special game for newlywed. It's expected that most of the members of Tessimon clan will ask us about things that only a married couple know, Anya. Eli lips parted. I wonder what kind of married couple thing is that? Things like when is our wedding day, inosente kong tanong. He glanced at me wearing his earthy grin. Pinangunutan ko siya ng noo at hinintay ang sagot niya. Nagsimula siyang maglakad patungo sa akin. Umatras ulit ako pero this time, sinigurado kong walang harang sa likuran ko para madali akong makakatakas sakaling subukan na naman niyang kulungin ako sa kanyang mga bisig. Umatras ako, lalo hanggang sa nasa likuran na ako ng kanyang swivel chair. A chuckle escaped from Amon's lips. I forced a smile in front of him. Anyone can remember our wedding day. Think something deeper than that. Nagpatuloy siyang lumapit sa akin. Imbes na atupagin siyang sagutin ay sinubukan kong lumipat malapit sa isang mini cabinet niya kung nasaan nakalagay ang kanyang trophies at frames para layuan siya. Napatigil lang ako sa paglalakad nang higitin niya ako. You look scared and was about to escape, natatawang ani Aamon.
I frowned. Sinubukan kong magpumiglas pero mas malakas siya sa akin. I bit the lower lip as I struggled to make him let go of his wrist. His wrist instantly turned bright red. Nang makita niya iyon ay agad niyang binitawan ang kamay ko. I thought he will completely let me go but he sat down on his swivel chair and pulled me closer to him in a swift move then snaked his arms around the waist to prevent me from escaping. Agad akong namula nang makita ang posisyon namin. Bahagya akong nakakandong sa kanya. Eva's dress was crumpled and it revealed half of Eva's legs. Agad akong nagsisi na hindi na lamang ako nagsuot ng trouser. May naiisip ka na ba kung anong posibleng mga tanong ang ibabato nila sa atin, mapaglaro niyang tinig? Wala, let me go, nakakahiya kapag may pumasok tapos makita tayong nasa ganitong ayos, namumula kong singhal sa kanya. Pinagtaasan niya lang ako ng kilay at hindi pinansin ang sinabi ko. I would love to inform you that they will surely ask me how many moles do you have in your body. Nanindig ang balahibo ko sa aking narinig, Gavi, would they ask such thing? Panicked. I don't know. The elders are somehow weird, aren't they? Mapaglaro pa rin itong ani. Pakiramdam ko ay umakyat na ang lahat ng dugo ko sa aking mukha. Kuha ko na ang ipinupunto niya. Just tell them I only have one mole. Nahihiya kong sambit. And where is it located? Nag-alangan akong sagutin siya. Itatanong din nila kung saan nakalocate, he shrugged. Nasa bandang lilikod. Malapit sa aking bibi baywang ki ay stuttered. He tilted his head and licked his lower lip. How big is it? Like a tip of key pen, pigil tawa nitong tanong. Tinignan ko siya ng matagal bago ko sinubukang kurutin ang kanyang braso zero. Tumawa siya ng malakas. Huwag mo nga ako pinagtitripan, naiinis kong sabi. I'm not making fun of you, sweetheart. I swear they will also ask its exact size. Oh my God. What kind of tradition does his family have? Ever do they have to ask things like that? Tinakpan ko ang mukha ko gamit ang aking mga kamay. Pulang-pula na ang aking mukha. Parang itatanong din nila kung may kiliti ka ba, anya sa tonong ng aasar. Mas lalo kong tinakpan ang mukha ko. Stop talking, aamon. I'll just sleep all day on that exact day. Narinig ko siyang humagikik. At least you are informed. It's up to you if you won't show up to the banquet, gayon naman ay tunog na nanakot siya. Sumagi sa isip ko ang masungit na mukha ni Madame Madeline. He put the hands down and looked at Amon with a frightened look. Amon is playing with his lips while staring intently at me. Is your Lola strict? Kinabahan ako agad. Aha! Para akong naging problemado. Humalakhak ulit si Aamon nang makitang namutla ang mukha ko. Sinamaan ko siya ng tingin. Pinagtitripan ata ako ng mokong na ito. I was about to pinch his face hard when the door opened. His secretary went inside without a warning. Nahiya ako agad nang makita siyang agad na napatalikod dahil sa nakita niyang ayos namin ang boss niya. Itinago ko rin ang mukha ko sa dibdib ni Aamon. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Pardon me, Mr. Tessimond. I just want to remind you that you have a meeting with the investors of the company, takot na antag ng kanyang sekretarya. Kinagat ko ang daliri ko at sinilip kung nakatingin ba siya sa amin. Mabuti na lang at hindi naman. Give me 10 minutes. Remind Ray to take back the contract between the company and Washington Corporation or Gomez Lines. Washington Corporation and Sinclair Organization are no longer a merged company, tugon ni Amon. His secretary nodded. Right away, Mr. Tessimond. She opened the door. Pero bago pa siya makalabas ng tuluyan ay nagsalita muli si Aamon. Within 10 minutes, do not disturb me and Vivi wife, ibinaling ko ang mukha ko kay Aamon dahil sa kanyang sinabi. Wala pa siyang planong umalis? His face flushed when realized he's inches away from me. Naamoy ko agad ang mabango at mainit niyang hininga. His expression changed and darkened. His jaw tightened. Mas importante ang meeting mo, mariin kong bulong. Iyon, Amelis. Prepare the conference room, pagbaliwala niya sa sinabi ko umalis na ang kanyang sekretarya at isinarado ang pinto. Mas importante ang pag-uusapan natin.
Parang gusto kong sapakin si Aamon nang makita kong sumilay muli ang ngisi sa kanyang mga labi. Pagtitripan mo lang ako eh. Spouted in my lips. He parted his lips. Naramdaman ko ang paglipat ng kanyang kamay sa aking bato. In a swift move, hilima. Hindi pa ako nakakabawi sa nangyari nang pushed the nape closer to his face and planted a soft kiss on it ay magsalita siya. Now hear me out, Mrs. Tessimond. I have chosen the place for our honeymoon this week. Pakiramdam ko lumipad ang utak ko. Matagal akong napatitig sa kanya. What the? Honey? Honeymoon? Why are you so silent? Tanong niya. Hindi ko magawang magsalita. At hindi ko rin magawang isipin kung anong palusot ba ang maaari kong sabihin. Pinagpawisan ako ng malamig. My mouth ran dry. Parang ayaw gumana ng utak ko. Now that he have mentioned earlier about his rights as EV husband, hindi ko po pwedeng takasan na lang palagi ang honeymoon na iyan. Ang bobo ko lang na hindi ko naisip ang bagay na ito. Sino bang mag-aakala na sa anak pala ako ikakasal, hindi mismo kay Mr. Maximo Tessimon? Wow, tanging naisambit ko. Wow, Allison. You are totally doomed. I'll leave you here for a while to address a meeting. Just tell me your thoughts later, paalam niya. Wala sa sarili akong tumango. I do feel that he is not forceful yet he can control me effortlessly. Tumayo ako at inayos ang sariling damit. Pagkatapos ay lumipad na ang utak ko sa iba't ibang bagay. Nag-launch na kami at natapos na ang meeting namin ni na Daddy ay lutang pa rin ako. Hindi ko magawang tawagan si Micah para manghingi ng payo. Kung magpapalusot ako, paniguradong wala akong lusot sa susunod. I've been biting my lips for over an hour. Pati ang Google ay hindi makatulong sa problema ko. Alas 5 na at naghahanda na si Aamon para makauwi na kami. Pinakansela niya pa ang meeting niya mamaya para lang makapag-impact kami ng maaga. Lady Allison, ang tamlay mo pong tignan, puna sa akin ni Mateo. Pareho kaming nakatayo sa lobby ng kumpanya. Nauna na akong bumaba kay Aamon. Malaki ang problema ko. Ano bang magandang gawin? Tumakas, magtago o magpakamatay? Napangiwi si Mateo sa aking isinagot. Ang dalawang bodyguard na nasa tabi ko ay parehong naubo. Ano po bang problema mo? Hindi naman mareresolba iyan kung nasa tatlong iyon ang gusto mong maging solusyon. Lalo na ang pangatlo, maingat na sagot ni Mateo. How will you say you don't want to do something without actually saying it? Nagkatinginan ang dalawang kasama namin ni Mateo. Ang isa ay itinikom ang bibig. Loyal ang mga ito kay Aamon. Aabot din kaya sa kanya ang pinag-uusapan namin ni Mateo ngayon? To avoid misunderstanding, mas mabuting sabihin mo ang tot 00. Kung ayaw mo di sabihin mong ayaw mo. Kaysa naman sa pareho kayong magdudusa, kasi hindi kayo magkaintindihan ng kausap mo, tugon ni Mateo. Napabuntong hininga ako. Ang malas ko. Naiiyak na ako. Napahawak ako sa aking tiyan. Baby, we both are in trouble now. Hanggang sa dumating na kami sa bahay ay matamlay ako. Kay Nana ako dumiretso at niyakap ko siya ng mahigpit. Bakit parang malungkot ka, anak? Narinig ko na may lakad kayo ng asawa mo. Gusto mo bang tulungan kitang mag-impact? Ani, Nana. Hindi ako kumalas sa yakap. Nana, katapusan ko na. Aalis kami part sa honeymoon namin ni Aamon. Pero alam mong buntis ako. Sambit ko sa maliit na tono. Natatakot ka na mahaluan ng dugo ang anak mo. She patted my back. Tumango ako at mas isiniksik ang mukha ko sa kanya. Hindi naman pag sinabing honeymoon ay tungkol na sa bagay na ginagawa ng bagong kasal. Paniguradong gusto kan munang makilala ng asawa mo. Hindi naman siguro ganoong tao si Lord Aamon na namimilit, di ba? Pinilit ka ba niya sa mga nagdaang araw? Kilalanin mo muna siya, Allison. Baka sakaling maliwanagan ka. Your things are packed. Tumulong nga pala si Madam Madeline, masiglang sambit ni Nana. Hindi ako makapaniwala nang marinig iyon mula sa kanya. Pagkatapos namin mag-usap kanina ay nag-utos na si Aamon na tulungan akong mag-impake ng gamit. Pero hindi ako ang nakapag-impake dahil tumawag si Daddy at kinailangan kong makipag-usap tungkol sa home project ng kumpanya. Tumulong siya,
Gulat kong tanong. Ngumiti ng malapad si Nana at tumango. Nasa baba na kami at nakita kong ibinaba na ni Mateo ang maleta namin. Wala na talagang bawian? I mumbled to myself and glanced at the grand staircase. Pababa na si Aamon kasabay ang kanyang lola. Ako naman ay hinigit si Nana at sinundan si Mateo sa labas. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman habang pinapanood na ilagay ni Mateo ang isang maleta at isang bag sa trunk. 8:00 na at talagang hindi mapipigilan ang pag-alis namin ni Aamon. As expected, we will use his private jet. Hiza, umiti ka naman. Huwag mong ipakitang hindi ka masaya, siko sa akin ni Nana. Aamon is busy talking to his lola. Hanggang ngayon hindi ko pa alam kung saan ba kami pupunta. Hindi ko pa siya nakakausap tungkol doon. I am not particularly happy, naiiyak kong sagot. Isang bungisngis ang isinukli sa akin ni Nana. Kung naiba ang kapalaran mo ay hindi ka magdadalang tao at mas lalong hindi mo makikilala si Aamon. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo para hindi ka na nahihirapan? Napatigil ako sa kanyang sinabi. That's the number one, never admit it. Rule I have put in my mind, to not admit anything, to not confess anything about my pregnancy, and to not let him know about my real plan. Nana, kung ang papa niya ang pinakasalan ko baka nga nasabi ko na sa kanya ang katotohanan. Pero naiba ang plano. Kaya alam kong mag-iba rin ang magiging resulta dahil kay Aamon. Everything will be fine. I just have to act normal and wait for Mika. I am sure she will succeed on finding that man. Nang matapos na sa pag-uusap sina Aamon at Madam Madeline ay nagpaalam na kami ni Aamon para makaalis na. Ngiting-ngiti si Madam Madeline nang balingan niya ako. Enjoy the week, Hija, anya sa masiglang tono. Umiti na lamang ako at umuo. That was the first time she smiled at me. Pagkatapos ng maikling paalam ay tumulak na kami. I can't afford to look at Aamon who is sitting beside me. Chose to sit near the window. Hindi para panoorin ang tanawin mamaya kundi para may excuse ako na busy ako kakatingin sa kanan ko. Do you like resorts? Nagsimulang magsalita si Aamon habang inaayos ang kanyang blanket. Huminga ako ng malalim bago siya sinagot. Yes. That's good. Hope you'll like that place. Saan ba ang pinili mong lugar? He didn't reply. Umiti lamang siya bago ako inakbayan. Kinabahan ako agad pero wala akong nagawa kundi ang humilig sa kanya. Gusto niya bang maglambing? Pinamulahanan ako nang maisip iyon. Oh my gosh! Nakakahiyang mag-assume my face become redder when felt Aamon sniffing Evie scent. Umayos ako ng upo. He gave me his innocent reaction. Nagpalit ka ng pabango? Bigla niyang tanong. Bakit? Mabaho ba? Umiling siya. Nope. I like it tea. He pulled me closer to him. Nagpasyanod ako. Akala ko ay pahihiligin niya akong sa kanya pero isiniksik niya ang kanyang mukha sa aking lieg at mas lalo akong inamoy. Nanlaki ang aking mga mata. Tinampal ko ang kanyang braso. Narinig ko ang kanyang hagikik bago siya umayos umupo. Chancing ka. Kinurot ko siya ng isang beses tumawa si Aamon at hinuli ang kamay ko. He kissed them lovingly. I caught the two bodyguards on instant peripheral vision, watching us silently. Parang manghang-mangha sila sa kanilang nakikita. Nakaramdam ako ng hiya bigla. Tumikim ako at ibinaling kay Aamon ang atensyon ko. Matutulog ako para pagising ko maayos ang pakiramdam ko, sambit ko sa mababang tono. Hindi ko siya hinintay na sumagot at tinabunan ko ang sarili ko gamit ang kumot. Kanina pa malakas ang dagundong ng puso ko. Hindi ko makalma ang sarili ko. Bakit ba ako naaapektuhan sa mga simpleng galaw niya? Nakatulog ako sa buong flight namin. Pero nagising akong maayos at hindi nakatabon ang sarili sa kumot. Matagal kong pinagmasdan ang mga mata ni Aamon na nakatingin sa akin. He seems to be staring at me for over an hour now. Nakatulog kaya siya? Good morning, beautiful Tashiana. Napapaos na bati sa akin ni Aamon at hinalikan ang kamay ko. Good morning, T. Bati ko pabalik. Ngayon ko lamang napagtanto na magkasalikop ang aming mga kamay. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakitang umaga na pala.
Laro na sa amin ang matatayog na building at magandang dagat dito sa taas. Oh, Esnray. Are we in Maldives? I screamed with excitement. A moment after, we landed safely. Bakit hindi mo sinabi na dito tayo pupunta? Tunog nagtatampo kong sambit. Maldives is one of Is's favorites. It was actually my dream to be here with someone I love. Pangarap ko ito dati para sa aming dalawa ni Spencer. Pero ngayon, binalingan ko ng tingin si Aamon at ngumiti. Alam niya bang gustong-gusto ko ang lugar na ito o nagkataon lang I've been dying to be here since forever. Hindi ata na ilagay ni Nana ang paborito kong suotin. Ako na dapat ang nag-impact. We can shop if you want, Anya at tumayo. Tumayo rin ako at inayos ang sarili. I checked the face and eyes too. Baka may muta pala ako, nakakahiya na it's okay. I'll just check my clothes later. Medyo nababahala ako. Tumulong daw si Madam Madeline sa pag-iimpek. Hindi kaya pinagtawanan niya ako, puro pa naman hindi bago ang damit ko dahil hindi ko pa tapos suotin lahat ng binili kong damit sa Madi Fashion. Kaya hindi pa ako nakakapag-shopping. A man in mid-30 arrived to pick us up. 2 luxury cars parked in front of us. Pinagtitinginan kami ng mga tao. May nakita akong kinuhanan pa kami ng pictures. Natanmasiglang tawag ni Aamon sa lalaki. Aamon. Isa really thought I will never see you again. Sinatan na niyakap si Aamon. Nagbatian ang dalawa. They look close to each other. Magpinsan kaya sila? Oh man, Alicia wouldn't believe this. She will be surprised. Nakatayo lamang ako sa likod ni Aamon habang tahimik silang pinapanood. Maya-maya ay binalingan ako ng tingin ni Aamon. He snaked his left arm around my waist and introduced me to the man he called Nathan. Meet my wife Tashana. Tashana, this is Nathan Redcliffe, my childhood friend. Nathan looks shocked and stunned. But after recovering, he extended his hand to offer me a handshake. Inabot ko iyon at mumiti ng simple. Nice meeting you, Mr. Redcliffe, holy macaroons. It's a pleasure to meet you, Miss Beautiful. Then he winked at me. Narinig ko ang pagtikim ni Aamon. Pareho namin siyang nilingon ni Nathan. Doon ko lang nakuha na ayaw bitawan ni Nathan ang kamay ko. You better explain yourself, his kill Aamon. Why am I not invited to your wedding if your claim is true? Naguguluhang tanong ni Nathan bago binitawan ang kamay ko. Rush wedding ipigil tawang sagot ni Aamon. Rush wedding disavay as a successful man like you would actually prefer rush wedding rather than wedding with grand preparation. He then faced me. Did he force you? Well, would everyone think Aamon forced me? I recall Madam Millicent asking me that same question. Of course not, hilo kong sagot. Bumagabag na naman sa akin ang narinig kong usapan ni na Marilia at ang kanyang kaibigan. Siguro nga hindi ko palubusang kilala si Aamon. Iba ang nakikita ko kapag kaming dalawa ang magkasama. He would always care and show his interest in me. You suck, Nathan. I will never force Tashana. Let's talk later. Come on, move your ass, singit ni Aamon. Walang nagawa ang lalaki kundi pumayag na lamang at sumakay sa pangalawang kotse, habang kami ay sa kabila naman. Sorry about that. Paghingi ng paumanhin niya Aamon pagkasakay namin sa kotse. Just realized how selfish was back then. Everyone is interested in his life. Kaya nagugulat na lang sila nakasal na siya sa isang hindi kilalang babae. Pero hindi ko naman kasalanan iyon lahat. I have misunderstood everything. It's okay, not okay to me. Ayokong iniisip nila na pinilit kita. You didn't force me so it doesn't matter. Dapat nga ako ang nakakaramdam ng guilt kasi ako ang may gusto na walang imbitahang ibang tao, maliban sa pamilya mo. He tucked the hair. Umusog siya para mas dumikit sa akin bago ako niyakap. I felt comfortable. Hinilig ko ang ulo ko sa kanyang balikat at itinuon ang pansin sa labas ng bintana. Hindi ko man lang pinagtuunan ng pansin ang malaking kaibahan ng antas ng buhay naming dalawa. I'd always focus on myself and the baby, especially to my plan. He is beyond my reach. If he is the king, they are merely a mid-class woman.
Pero hindi siya nagrereklamo na ayaw kung may makaalam na siya ang pinakasalan ko. He'd always respect my decision kahit na hindi pa kami ganoon katagal na magkasama. That's why I can't understand how people think ill of him. Parang iba ang mundong ipinapakita niya sa akin. Maybe it's time to get to know him better. Tama siguro si Nana na dapat kong kilalanin si Aamon. But is that necessary when I am planning to file divorce or annulment paper after 4 to 5 months? Or much better if next month, Micah would call me to drop a good news. What are you thinking right now? Pagkuha niya sa aking atensyon. Bigla akong napangiti. Elvis, do they say you are forceful, domineering, and cold-hearted billionaire? Iba naman ang ipinapakita mo sa akin. Hindi ko ma-enjoy ang tanawin sa labas. Lumilipad ang utak ko sa ibang bagay. I felt his lips touched my head. Medyo humigpit at pagyakap niya sa akin. You wouldn't wish to see the reality of SV world, sweetheart. Tito Dominic told me that you are sensitive and your heart is fragile. Ayaw kong mahirapan ka sa pagsasama natin gayong pareho naman tayong hindi ris ginusto ito, sagot niya. Enlighten me, Amon. I don't want to waste time looking for another woman to spend the rest of Ezva alive with. You should have noticed the efforts to make our relationship work, so please don't hide anything from me. I felt in my heart skip a beat. Magkahalong kaba at hindi maipaliwanag na damdamin ang aking nararamdaman. Masaya ako na malungkot. An image of a happy family flashed into my mind. A happy family with Amon as the father of children. Kinagat ko ang labi ko at tinapangan ang sariling tanungin siya. What if I am hiding something from you and don't want you to know about it? Are you going to hate me? It depends. Kapag nalaman ko at hindi ko matanggap, baka magalit ako ng sobra. Pero kung kaya ko naman tanggapin, baka 1 o 2 araw makalimutan ko rin at patawarin ka. Tumamlay ang mukha ko. He will never learn to accept it. I am just thankful for the fact that didn't decide to abort my child. Bakit mo naman naitanong iyan? May tinatago ka ba sa akin, Tatiana? Hindi ako nagsalita. Nanatili akong tahimik. Ipapanalangin ko na lamang na hindi niya ako kamumuhian kapag iniharap ko na sa kanya ang divorce o annulment paper. Dumating kami sa isang sikat na resort. Manghang-mangha kong pinasadahan ang tingin ang buong paligid habang nakatayo sa entrance ng hotel. This is one of my dream resorts. Kitang-kita mula rito sa kinatatayuan namin kung gaano kalinaw ang tubig. Nakatayo ang malaking hotel na ito sa harap ng dagat. Maraming tao ang naglalakad at nag-uusap-usap sa paligid, labas-pasok sa hotel, at ang iba ay kabababa lang sa isang yate. Sa karatig na isla mismo nakalagay ang private overwater villas na sakop din ng resort na ito. Kilala rin ang resort na ito dahil sa magagandang coral reefs. This place can satisfy anyone who loves snorkeling and diving. And the most prized phase of this resort are their magical beach that actually glows in the dark and the world's largest all-glass underwater restaurant. Naputol lang ang pagkamangha ko nang maagaw ng isang balingkinitang babae ang buong atensyon ko. She almost jumped after seeing Amon and screamed on top of her lungs as if she just won the lottery. Excited pa siyang tumakbo palapit sa amin at talagang nagpabuhat kay Amon. Pinagtitinginan kami ng mga tao pero walang pake ang mga kasama ko kaya umakto na rin akong hindi sila nakikita. I missed you so much, Jivai love, naiiyak na sambit ng babae. Gulat kong sinuri ang babae. She looks younger than me. Mahaba ang makintab at tuwid niyang buhok. Maliban sa balingkin-itan ito ay singkit din ang kanyang mga mata. She's damn pretty, I have to admit that. But what really caught my attention is how Amon held her tightly in his arms, supporting her from falling. Tahimik kaming nakatayo sa gilid ni Nathan habang pinapanood ang dalawa na masayang nagpapalitan ng matatamis na salita. The girl is clinging into his neck. Yinwei's face darkened at their sight. Nilingon lamang ako ni Aamon pagkatapos ay binalik naman sa babae at masaya namang hinayaan itong sumambitin sa kanya na parang bata. We haven't seen each other for 3 years and you never tried to check up on me, said the girl then pouted. Hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng matinding galit at pikon.
Kumunot ang noo ko at may nagtutulak sa akin na higitin sa kanya papalayo si Aamon pero nanatili akong nakatayo sa gilid na parang estatwa. Who the hell is this girl? Aamon chuckled and replied, I got busy with lot of things, honey. Honey? Is that an endearment to fuck Aamon? Are you blind now? I am standing here for goodness sake. I felt the blood boil. The edge of lips twitched. Her hair was blown inside the wind. Lumakas ang paghinga ko nang makitang inayos ni Aamon ang buhok ng babae at malugod na sinikop ito. Napaawang ang bibig ko at minura ang sarili ko dahil sa pagiging apektado. You never cut your hair again, asked Aamon. The girl nodded then smiled prettily. It's better like this. Plus men love women with long hair, didn't you say that to me before? Malambing niyang tugon. Now we can't even differentiate malambing to malandi. Parang napigtas ang iniingatan kong pasensya. I found myself gritting my teeth out of irritation. Nakaramdam ako ng pagkahilo. I felt the urge to vomit too. This is exactly what I feel every time I am jealous. Alam ko iyon dahil hindi na bago sa akin. Habulin kasi ng babae si Spencer. Pero ibang usapan na ngayon na buntis ako. Mas dumoble ata ang pagkakaroon ko ng maikling pasensya. Napansin ata ni Nathan ang sama ng timpla ng mukha ko, kaya tumikim siya at kinuha ang atensyon ng dalawa. Maybe we can catch up later. I think you both are hungry. Aren't you feeling hungry, Miss Beautiful? Tanong sa akin ni Nathan. Not really, tugon ko. Nabaling sa akin ang atensyon ng babae na kanina pa nakafocus kay Aamon. She scanned me from head to foot before going down and stood straight to face me. Hay paunang bati niya. Who are you? I am Aamon's girlfriend, maarte nitong pagpapakilala sa Sorl. They am irritated to myself. Ellie would feel jealous. Ito naman ang maganda eh. Kung magkakaroon ng kabit si Aamon ay hindi na mahirap sa akin ang makipaghiwalay dahil may matibay akong mairarason. Mataray kong sinuklian lang ng tingin ang babae at hindi ito sinagot. I rolled in my eyes after scanning her from head to foot and crossed the arms to show that she's not very welcoming. Tinampal ko ang kamay ni Aamon nang pumasada ang kamay nito sa aking baywang. He frowned and tried to wrap his arm around the waist again. Hinayaan ko siya at itinuon ang pansin sa babaeng nasa harapan ko. Sinamaan ko siya ng tingin. You look so mataray naman, sarkastikong sambit ng babae at inirapan ako. She can speak Filipino. But she doesn't look like one. Tama na, Alicia. Baka kung anong isipin ni Tashiana sa'yo, pigil tawang ani Nathan. Nagulat din ako na marunong siyang magsalita ng Tagalog. Fine. Aamon, you should do the honor. Nagtatampo na ako sa'yo ah. Bakit hindi kami invited kung totoon kasal ka na kay Miss Beautiful? Lumapit ang babae kay Nathan. She possessively held Nathan's hands and urged him to hug her from behind. Nathan happily obliged. I heard Aamon heaved a sigh. Tashiana, this is Hannah Alicia Minia Redcliffe, my Lola's one and only daughter and Nathan's wife. Everyone calls her honey, pakilala ni Aamon na nagpagulat sa akin. Umiti ng malapad ang babae. Now she doesn't look maldita. Mukha na siyang inosenteng dalaga. Not to add the fact that didn't realize she looks like Madame Madeldine. Nakaramdam ako ng hiya. Wala sa sarili akong napaatras at napangiti ng hilaw. Pinag-isipan ko siya ng masamalo God the honey, this is Tashiana Alison, the wife, pakilala naman sa akin ni Aamon. Both of them anticipated his next words. Parang ayaw tanggapin na kasal na nga si Aamon. As I don't know what to say or what to react. Kinagat ko na lamang ang dila ko at minura ang sarili. You must be kidding us. Imposibleng nagpakasal ka na hindi kami imbitado sa kasal, si Honey. Nabankrupt ka ba? Pero kahit bumagsak ka pa hindi basta-basta maubos ang pera mo, si Nathan. Fake marriage ba? But Talis choose fake marriage when you are pursuing Marilia for almost a year now, gulong-gulong tanong ni Honey. Yung eyebrow shot up and glanced at Aamon. Kalat na kalat naman pala ang paghahabol nito kay Marilia.
Ang haba ng hair ng babaeng iyon dahil hinabo, habol talaga siya pero andali rin siyang kinalimutan ng mokong na ito. O baka naman nagkikita sila ng patago. Pakiramdam ko ay na-stress ako bigla. You have wrong assumptions. Marilia actually rejected the proposal, sagot ni Aamon habang hinihilot ang kanyang sentido. Our marriage is legit. You are not invited because the wedding was rushed. It was Papa's decision. To enlighten you both, Tatiana is Tito Dominic's daughter. Pagkabanggit ni Aamon sa pangalan ni Daddy ay natahimik silang pareho at hindi na nagtanong pa. Umaliwalas ang mukha nila at pumalakpak sa tuwa si Honey. Kumawala ito sa yakap ng asawa at lumapit sa akin. Now that's the answer want to hear. Welcome to the family, Tatiana. Enjoy your stay Hirel, masigla niya akong niyakap. Mabilis lang iyon. Thanks. Ang tanging naisagot ko dahil gulat pa rin ako sa aking nalaman. Nagsenyasan sina Aamon at Nathan na hindi ko naman nakuha. Nagtatampo pa rin ako pero ayokong sirain ang mood niyong mag-asawa. Everything is ready according to your order and plan, Amon. Nakakainggit naman si Taishan, save your comments to yourself. Honey, parang may gustong sabihin si Honey pero pinigilan siya ni Aamon. Saka ko lamang nakuha ang gustong sabihin ni Honey nang nasa loob na kami ng all-glass underwater restaurant ng resort para kumain. Imbes na makitang may ibang couple na kumakain, ay kami lang dalawa ni Aamon ang nandito. Where are the other customers? Nagtatakha akong tanong habang pinapasadahan ang tingin ang buong paligid. Why would you care about the other customers? Maybe they are not hungry or they simply don't want to dine with these beautiful creatures. Tunog galit na sagot nito. Aamon pulled a chair for me. He looks unpleased somehow. Umupo naman ako at binalingan ang tingin ang malilit na isda na nasa kabila nitong glass wall. I can't believe we are actually dining together with the fishes. Ang ganda ng paligid. Kita ang linis ng tubig at ang gaganda ng mga isdang lumalangway palibot sa glass wall. I can't take my eyes off them. Tawana, Beve, are you looking at the fishes as if you're so mesmerized? As didn't reserve the whole place for us just so you can watch them the entire time. Masungit na sambit ni Amon para kunin ang attention ko. He's already seated in front of me. Kunot na kunot ang kanyang noo. Binayaran mo ang may-ari nito para tayong dalawa lang ang kumain. Naningkit ang aking mga mata. So what? Prefer being alone with you but you'd rather watch the fishes. Do you expect me to look at the plate instead? I replied then rolled my eyes. Of course not. Then don't complain. The view here is breathtaking. Sabay turo ko sa labas kung nasaan ang mga isda. Tite, damn it. Narinig kong mura ni Aamon na sinundan niya ng mga katagang hindi ko narinig ng maayos. Busangot ang mukha niyang kinuha ang kutsara at tinidor niya at nagsimula na siyang kumain. Napatikom ang bibig ko dahil naramdaman kong nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimula na lang din akong kumain habang minuminuto siyang sinusulyapan. Ang tahimik niya. Kadalasan tanong siya ng tanong tungkol sa iba't ibang bagay. These are delicious, komento ko sa mga pagkaing tinikman ko zero. Hindi siya kumibo o tumingin man lang sa akin. He wiped his lips using the table napkin. Akala ko ay tapos na siyang kumain pero mukhang may titignan lang siya sa kanyang cellphone. His dark expression softens after a while. Pinanood ko kung paano pumungay ang kanyang mga mata. I can see how his eyes twinkle so beautifully. The light coming from the reflection of the sun from above has highlighted his aqua blue eyes along with the blue water and the small fishes. Kung totoo ang Diyos ng dagat ay baka maniwala akong si Aamon na iyon. Ang dagat na pumapalibot sa buong glass wall ngayon ay nagmistulang palamuti lamang dahil para sa akin ay ang kanyang mga mata ang tunay na buhay. How can he appear almost perfect in the eyes? Sumilay ang ngiti sa aking mga labi nang magtama ang aming mga mata. His jaw tightened. Tumikim ito at ibinaba ang kanyang cellphone. Are you done eating? Tanong ko. He shook his head. Not yet. Nagpatuloy siya sa pagkain. Ako naman ngayon ang naglabas ng cellphone. I can't miss this beautiful view. Inangat ko ang cellphone ko. Tama lang para isipin mong may binabasa akong message. Inanggulo ko iyon para kuhanan ang nakaw na picture si Aamon.
When click the capture button, GIF camera flashed. Napaangat ng yungin si Aamon at napaawang ang kanyang bibig. Didn't realize that the flash is turned on. My face turned red and I felt embarrassed. Sorry. Napindot ko lang ang flashlight ng cellphone ko. Kinapalan ko na ang mukha ko para isalba ang aking sarili. Heck! Ellis do suck at lunch, really, Tatiana, ngiting-giting niyang sambit. Nahiya ako ng sobra nang makitaan ng tuwa ang kanyang mukha. Ibinaba ko ang aking cellphone at tinakpan ang mukha ko para hindi niya makita ang pamumula ng aking mga pisngi. Oh my God, Tay! Lupa, lamunin mo na ako. Isang malakas na halakhak ang narinig ko kay Aamon. Naramdaman ko ang kanyang pagtayo at bahagya siyang lumapit sa akin. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Of course he will realize that I just took a picture of him. Ang bobo mo, Alison. Why are you hiding your face? Tunog ng aasar nitong bulong sa akin. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Curse you, stupid Alison. Can see my photo. No. Photo. Of. You. In. SI. Phone. You ha. His sweet chuckles echoed in the ear. Naramdaman ko ang pagkuha niya sa cellphone ko. Nanatili akong nakaupo at tinatakpan ang mukha gamit ang aking mga palad. Ang gwapo ko talaga kahit saang anggulo, anya at muling humalakha.